unang-una, no, kasi mamaya ipapaliwanag ko kung para saan ito gagamitin, ano, sa NPK, no. Pag sinabing yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium, kapag yan po ay namulaklak na, yan po yung time na magkakaroon na siya ng bunga, no, after, no, na magbulaklak. Kaya po napaka-importante. Ginagawa ko po is nilalagyan ko po siya at dinidiligan itong mga pangalawang. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Panibagong garden tips na naman po ito, no? Kayo ba, meron kayong mga halaman na hirap kayong pabulaklakin? Tapos meron din ba kayong mga halaman o gulay na mahirap pabungahin? Meron ba kayong mga halaman na sa tingin nyo parang ang tagal-tagal lumaki, no, or maglash, no? Meron po ako sa inyong ituturo, ano, na isang garden tips na alam ko naman na matagal na po itong ginagawa, ano, pero kailangan po nating ipaliwanag kasi meron tayong kakaibang style sa pagdidilig nito, no? At yan yung malalaman nyo kung ano yan sa ating pagbalik. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. We're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, panibagong garden tips na naman ang ibibigay ko sa inyo dahil daladala ko po ito, no. Dito mga soft drinks, ano. Meron akong ginawang label dito, no. At ito po yung tinatawag nating hugas bigas o rice water, ano. Actually, matagal na pong practices ito, no. Kahit nung mga lolo, lola, nanay, tatay, plantito, plantita, na talaga na mga gustong mapalago yung kanilang mga halaman, ano, yung kanilang mga gulay, yung kanilang mga flowering plants, yung kanilang mga ornamentals, yan. And pero bakit kaya dalawa tong ating bote ng hugas bigas, ano? At yan yung ipapaliwanag ko sa inyo kasi po kapag naguhugas tayo ng bigas tapos dinidilig natin direkta, minsan nakakasama po, ano, yung pagdidilig natin doon sa plants kasi depende po yan sa uri, ano. Meron tayong dapat malaman na paggamitan ng ating mga rice water. At pakita ko muna siguro sa inyo kung paano natin pin-repair ito, kaya panoorin nyo po. So eto na, sisimulan na natin yung paggawa ng ating sikretong pampalash at pampaganda ng inyong mga halaman, ano. Pero meron po yung teknika, no. Yung ating bigas, yan, hugasan na natin, ano. So ito yung ating bigas, yan, uunaban natin. Ang tawag dito sa Tagalog, unab, no, yung paghuhugas ng bigas. So this one, ito yung ating unang hugas. Dapat nyo malaman na ito, magkaiba to, no, kasi yung iba, ang normaling ginagawa, diretso hugas na, no, pero merong ibang gamit, yung pinakaunang hugas, ano. So yan yung gagawin natin, ating uunaban itong bigas, yan. At yung ating yan, pinaghugasan dyan, bubukod natin yan, ano. So lagay muna natin siya dito sa pitcher, no. So yan yung ating unang hugas bigas, yan. So eto na yung nakuha natin, no, na unang hugas. Ibubukod po natin to, no. So saan natin yan lalagay? Dito, no, para may palatandaan tayo dito sa bote ng Coca-Cola natin isalin, no. So isasalin ko na po ito, yung ating pinaghugasan ng bigas o rice water na tinatawag, ano. So kumbaga itatabi nyo yung unang-una, no, kasi
mamaya ipapaliwanag ko kung para saan ito gagamitin, ano. So, ito na yung ating nauna, no. So, yan. Tapos, tatabi natin yan. Kapag naman naghuhugas kasi tayo ng bigas, yung ating pangalawang hugas, yan, at pangatlong hugas, tatabi rin natin yan, ano. So, ito na yung ating pangalawa. Usually kayo, ilang beses ba kayo hugas ng bigas? Kasi ako minsan 3 times, yan. Para sa akin malinis na yan, ano. So, ito yung pangalawang hugas bigas natin. Sasali natin dito, no, sa ating picture. Yan, para so, yan. Sali natin yan. Tapos, nalagay naman natin yan dito sa bote ng Sprite naman, ano, para may palatandaan tayo. Yan. Or kaya, kung kayo, meron kayo naman kayong paglagay ng label, pwede nyo lagyan ng label. O, unang hugas bigas o pangalawang hugas bigas. Yan. So, ito yung ating pangalawang hugas bigas. Handahanin natin yan. May mga times kasi na yung iba direkta na po yung ginagawa nila, no? Pero meron kasing pamamaraan kung paano idilig to, no? Dahil hindi basta-basta po pwedeng idilig yung una tsaka yung pangalawa, no? Meron kayong paggagamitan. So, ito yung ating unang hugas bigas. Ito naman yung pangalawa. Mamaya ipapaliwanag ko kung saan pwedeng gamitin yan at kung bakit sa magkaibang halaman or crops natin pwedeng idilig, no? Samahan nyo ako at magdilig na tayo. Usually po dun sa ating mga gulay, yan po yung ginagamit ko, no? Yung hugas bigas natin na una po nating nasahod, ano, o una nating nakuha, yan po. Mabilis pong makapagpabulaklak dun sa mga gulay natin, ano. Itong mga talong po, halimbawa yung mga bulaklak po niyan, nakikita nyo, kapag yan po ay namulaklak na, yan po yung time na magkakaroon na siya ng bunga, no, after, no, na magbulaklak. Kaya po napaka-importante na mapabulaklak sila, no, para makapag-produce sila ng mas maraming bunga. So, yan po yung unang pinaggagamitan natin nung ating unang hugas bigas na nakuha. Yung pong ating hugas bigas, siya po ay mayaman sa vitamin B6 and B12, ano. Pero yung B6 po, yung talagang ginagamit natin sa plants, ano, pinoprotektahan niya po yung mga plants against cell death, ano. Mayaman din po yung mga hugas bigas natin sa NPK, no. Pag sinabing yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium, no, yan po yung mga essentials na vitamina or mga kailangan ng halaman para mas gumanda, lumago, at mas maging healthy. Yung ating pong unang hugas bigas, ginagamit ko rin po sa ating mga flowering plants, ano. For example po, itong ating yan, napakahirap pabulaklakin na African violet. Dyan po, dinidilig ko yan, ano. At napapansin ko na lagi silang tinutubuan, ano, ng bulaklak. After matuyo po ng ating mga bulaklak, tsaka ko po yan sisimulan uling diligan, ano. So, ilang beses ko bang dinidiligan itong ating African violet or mga flowering plants? Kapag halimbawa pong 15 days nagdilig ako, uulit po yan after 15 days uli, ano. Yan po yung interval ng aking pagdidilig. Pati po itong ating mga yan, oxalis na yan, butterfly, dinidiligan ko rin po yan ng hugas bigas, yung ating unang hugas bigas, para po manatiling maganda yung bulaklak niya. Ito po, hindi na uubusan lagi ng flowers yung ating oxalis, ano. At marami pa po tayong ginagamitan ng hugas bigas, lalo na po yung mga ornamentals natin na namumulaklak, ano, tulad po ng bonggabilya. Actually, ngayon po panahon ng bonggabilya, no, at marami talaga namumulaklak na bonggabilya. Pero ito po kasing aking mga bonggabilya minsan
ewan ko ba, parang nauudlot po yung kanilang pamumulaklak. Hindi ko maintindihan ano, at bakit nagkakaganon. Pero sinubukan ko po siya na lagyan itong ating rice water ano. Yan po yung pinandidilig ko sa kanya. And all of a sudden, nagulat ako, mas maganda po yung kanyang pagtubo ng bulaklak niya no. Medyo maliit pa po ito kasi ito po yung isa sa mga propagations natin dito sa ating mga bonggabilya. And nagulat ako kasi ang liit-liit lang yan namulaklak na no, simula nung ating diniligan ng ating rice water ano. And minsan po hindi ko na sinasahod, dinidirekta ko na kasi yung unang hugas bigas naman natin, lalo na kapag yung mga plants nyo malapit do sa kusina nyo, diligan nyo na lang po nitong ating mga rice water ano, dinidirekta na natin. And magugulat kayo kasi may mga bulaklak na sila kaagad ano. Yung mga halaman po na matataas yung tolerance sa acid at saka sa matatapang na rice water natin, yan po mas maganda po na diligan nyo nung unang hugas bigas ano. Sa mga seedlings naman po natin ng gulay, yan, itong aking mga tanim na sili, yan, kahit mga seedlings pa lang po yan, dinidiligan ko na po nitong hugas bigas. Tingnan nyo, ang dami nito. Ito for transplant na kasi malalaki na siya. And ayan, every 15 days kapag halimbawang tuyo na yung lupa nila, dinidiligan ko po yan itong ating rice water. Yung atin naman pong mga pangalawang hugas bigas, yung ating rice water, yan nilagay natin dito sa Sprite. Dinidilig ko naman po yan sa aking mga ornamental plants na yan, ba't ibang klase, house plants ano, yung philodendrons, aglonema, yan, sa ating mga alocasia, pwede caladium, pwede rin po yan ano, sa mga potos, pwede po itong ating pangalawang hugas bigas. Ano nga ba napapansin natin? Kapag halimbawa pong nagdidilig ako nito, ng aking hugas bigas, yan yung pangalawa nating hugas bigas sa kanila, napapansin ko po na mas madami yung suloy niya at mas makapal ano. Kasi ito po katulad nito, before parang mamamatay na siya. Oh, look, tingnan nyo, halos matuyo na no, yung stem niya. Pero nung simulan ko po siyang diligan itong ating rice water, talaga naman po ang ganda no, at ang daming suloy nung ating Chinese evergreen. Mas malago siya at napansin ko na mas maganda yung dahon ano. Lalo na po sa mga mabiberde nating halaman, yung pong kulay green niya na dahon mas tumitingkad at gumaganda no. So yan po yung ating hugas bigas na talaga naman dinidilig natin ano, sa ating mga halaman at napapaganda sila. Meron akong diniligan nito, usually ito po dinidilig ko sa mga caladium at pamilya niya katulad ng alocasia no, dahil napapansin ko po yung mga mas natutulog or mga dormant na mga bulb nila, mas madaling gumising kapag halimbawa pong nilalagyan natin itong ating rice water ano. Yung mga dormant plants ko po tulad nito, ayan yung aking US caladium na ang tagal-tagal na natutulog, kapag yan ay tinitiligan ko po niyan, kaya talagang nabubuhay kaagad ano, at gumaganda. Ito po subok ko na yung ating alocasia na variegated ano, kasi na-discover ko to one time na kapag halimbawang malapit ito dun sa aming pinagsasabuyan nung rice water, nung diniligan siya, yan dumami no. Kaya every time po na meron akong bulb or meron akong paso na natulog yung bulb no ng alocasia natin, ang ginagawa ko po is nilalagyan ko po siya at dinidiligan itong mga pangalawang hugas bigas ano. At napansin ko po na talagang mas effective po ano sa pagtubo, kasi ito naiwan lang yung paso niya tapos diniligan natin yan, talaga naman nagsitubuan na no, at mas marami po yung tumubo sa kanya. Even ayan o, nakikita nyo may maliliit pa dyan na tumutubo ano. At mas effective po sa akin yung paggamit ng rice water sa kanila no, para mas patubuin sila. And natutuwa ako kasi
every time na magdidilig ako nito, talagang kumakapal-kapal yung mga halaman natin. Yan, kapag kumakapal na sila, minsan yung unexpected natin na mag-flowers, ang nangyayari sa kanila is, yan, tinutubuan sila ng mga flower, no? Tulad itong forever rich natin na talaga namang yan, sobrang ganda. And sobrang effective talaga ng rice water, no? Kapag dinidilig siya talaga sa halaman kasi ang daming suloy at napapalago talaga siya. Kahit na isang plants lang, ano, may mga susuloy at susuloy dyan, ano. Kaya lang po, ito gawin nyo. Pinaka madalas na po yung twice a month, ano, every 15 days or once a month. Pwede po yan, ano, gawin. Kaya lang po, ang sinasabi ko, kapag lagi at sobra din po ang inyong pagdidilig, yung halos araw-araw, ito yung ginagamit nyo, meron din po yung disadvantage, ano, kasi maari pong ma-harden yung soil, pagtigas ng lupa niya. Syempre, kapag tumigas yung lupa, hindi makaka-penetrate dyan yung mga pangangailangan ng halaman tulad ng water. At syempre, yung hangin din, ano, na kailangan ng roots nila, hindi po magiging maganda, no. At dahil nga po, parang may mga starch, ano, yung ating rice water, no. Kapag halimbawa po ito lagi-lagi yung ginamit, ang mangyayari po niyan, yung starch po na nakalagay po dito sa ating rice water, mapupunta yan sa halaman natin, sa lupa, no. At makaka-attract po yan ng starch feeding pest, no, tulad ng spider, ants, yan po, ano. So yan yung medyo disadvantage kapag lagi-lagi nyo siyang ginagamit, ano. Nagiging din po itong pagkain, ano, para sa mga bad soil bacteria. Kaya po, sabi yung iba, lagi silang nagdidilig halos araw-araw. Masama naman po yung lagi-lagi, ano, at araw-araw na kayong nagdidilig nitong ating rice water. Kaya moderate lang po, every 15 days pwede kayo magdilig, or once a month pwede po kayong magdilig nitong ating rice water. And ayan, kung halimbawa naman po na meron kayong natira, no, kung halimbawa talagang sobrang daming yung rice water na nagawa, tapos konti lang yung plants nyo, pwede nyo siyang i-consume up to 7 days, ano. 5 to 7 days pwede nyo po yung stock at i-consume, no. Pero pag lumao na po, huwag nyo na po yung gamitin, ano. So ayan mga ka-MTP, thank you po sa inyong panonood ngayong araw na ito, and I hope na meron kayong napulot na tips dyan sa ating paghahalaman, ano, gamit po ang mga rice water. Pwede nyo po yung i-share yung video na to kung gusto nyo pong makatulong kayo dun sa iba na mga plantito, plantita, mga nag-aalaga, mga beginners sa paghahalaman, pwede nyo po sa kanilang yang i-share, ano, para po makatulong. Thank you so much mga ka-MVP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!